Nasaan po yung nagsasabi na sila yung tunay na oposisyon? Risa Hontiveros, kumusta ka na? Matagal na kaming walang naririnig sa'yo. Ha? Si Laila de Lima, kumusta na po kayo? Kiko Pangilinan. Eto pong tatlo na 'to, 'no? Maski nga yung baklang gustong umihi sa CR ng babae, pinapatulan niyo, 'di ba? Bakit Dehin Bokiki po kayo ngayon sa lahat ng issue ngayon? Magkano po ay, bura, bura, bura. Ang tanong ko sa'yo, Ontiveros, magkano ay ano, ano ang nangyari sa'yo? Ontiveros, bakit tahimik ka? Magkano? Bura, 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 bura. Ano nangyari? Magkano nangyari? Pakinggan po natin. Ito po ang suma total ng, kasi researcher ko 'to, si Cielo Magno. Hindi niya lang alam, pero ito po si Cielo Magno ang aking, kinukunan ng mga impormasyon tungkol sa nangyayari sa budget. Hindi niya lang alam na researcher ko siya. Ipagpapauna ko po, dilawan 'to si Cielo Magno, 'no? Hindi po siya maka-Duterte, anti-Duterte po 'to. Pero tama yung sinasabi niya, dito lang sa budget, hindi yung sa atake sa mga Duterte. Pakinggan po natin. Tsaka may itsura si Cielo Magno, 'no? Hindi nga, may itsura nga siya, kumpara sa mga ibang, dilawan. Isa pa nga natatawa ako kasi I saw press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at justify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Sabi niya kaya... Okay. So pinagmamalaki daw ni BBM yung, paglaki ng infrastructure, 'no? Pero hindi daw nabanggit na lumalaki yung, unprogram. Ang ibig sabihin po ng unprogram, ito po yung mga walang kasiguraduhan, dalawa po 'to, eh. Ito po yung mga programang walang kasiguraduhan, kung maba-budgetan o hindi, 'no? Kumbaga lesser priority. Kung may mauutang, mapopondohan. Kung may maibebenta, mapopondohan. Kung may mga ipa-privatize ng mga kumpanya ng gobyerno, mapopondohan. Depende. Okay. At minsan dito po, pwede po sila magdagdag nito kasi bawal po magdagdag ng budget. Kung ano po yung, galing sa presidente, yun po yun. Kaya po ang ginagawa, dahil bawal magdagdag, binabawasan po yung budget ng iba. Yun po yung dinadagdag sa budget nila. Kaya po yan, inaangal po yan, eh. Tuloy po natin, tuloy natin. Lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs niyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Ano po bintang ni Cielo Magno? Hindi po talaga nagbabasa tong presidente natin ng budget kasi sinasabi niya, yung priority program niya ang binabudgetan kaya tinaasan. Kaya po tinaasan yung, infrastructure. Mula po sa 200 plus billion, ginawa pong trilyon, 'no? So totoo ba yun na yung mga big, infra project yung tinaasan yung budget? Kaya nanggigigil siya, "Mr. President!" Ganito boses ni Cielo, parang yung nagagalit na naiinis. "Mr. President, magbasa ka naman.
ng mga sinasubmit sa'yo. Tuloy po natin. Medyo ano po natin, i-ano natin ng konti. Priority programs nyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Yung pinsan nyo. Ulitin ko ha. Yung mga priority projects nila, akala ni Marcos, kaya tumaas yung infrastructure o yung DPWH. Kaya po tinaasan ng budget. Akala ni Marcos, yung mga infrastructure na gusto niya, yung mga malalaki, nilagay po sa DPWH. Yung pala, yung infrastructure project na gusto niya, yung big projects na tinatawag, nilagay nila Martin sa unprogram. So ano po yung ibig sabihin ng nilagay ka sa unprogram? Yun nga po, list priority. No? Ang ibig sabihin po ng list priority, pag nagkaroon ng pondo, pag napondohan. Paano po mapopondohan? Pag nakautang. Paano pa mapopondohan? Pag may nabentang ari-arian. Pero yung pera natin na nakulimbat ay nakolekta. Yung pera po natin na nakulimbat ay mali pala, nakolekta, no? Yung opo, alam ko po na siya po ay dilawan. Pinagpapauna ko pong dilawan siya. Pero mali po ba yung research niya? Tama po yung research niya. Ano magagawa natin? Wala akong time wala akong researcher Siya na lang ginagawa ko researcher. Sa budget lang po. Bakit? Kasi po, ito po ay professor ng economics. Parang yung ginagawa natin noon nung panahon ni Maring Winnie. Dilawan na dilawan po yun, di ba? Dilawan na dilawan po yun. Pero hindi nyo po pwede. Ayan po mga ekonomista po na UP to. Hindi po sila pwedeng manloko ng mga facts. No? Kahit na ano pa po ang kulay nila, yung facts po, ay hindi nila pwedeng lokohin. Kasi mga profesor sila ng UP. Yun po yung pagkakaiba. Okay? So maganda silang gawing researcher. Di po ako naniniwala sa politika nila. No? Okay. Okay. Ano natin? Tuloy natin. Yung sinasabi ni Shelo, cutie Magno. Talaga namang cute ito si Magno Kayo naman. Budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin nyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina nyo. Yung mga priority programs nyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Yung pinsan nyo, to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Saan ang prioritization doon? Okay. Buhat po ng umupo si Pangulong Marcos, lumalaki po ng lumalaki yung unprogram. Ano po ibig sabihin yan? Lumalaki po yung mga proyekto na nilalagay na mapupondohan lang po kung makakautang, tapos kukuha ng mga budget. Kaya pala yun yung trabaho ni Recto. O sino may sobrang budget dyan, kunin natin yan para dadalhin dito sa unprogram. Wala talaga sa hulog. Yun po yung ibig sabihin. Kung priority mo yan, huwag mong ilagay sa unprogram. Dapat nasa line item ng JA. Tuloy po natin. Ano ba yung mga nilagay ni Martin? No? Ang laki po ng dinagdag Times 5 po. Times 5 po yung budget ng DPWH ayon po sa mga general. Ano po yung mga project ba nila Martin na gustong ipatupad for the last 3 years? Pakinggan natin yung researcher ko na si Magno. Pag tinignan mo yung DPWH project, ano yung priorities dyan? Flood control, multipurpose building. Gano'n bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me,
bilang Pangulo ng Bansa. It's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff. Pwede nyo silang ikonsulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo. Para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Maraming salamat, cutie Shelo Magno. Isa pa nga natatawa ko kasi I saw. Ayan hindi po ako nagsabi niyan. Yung pinag-aralan niya, yung ginagastos ng DPWH, no? Ayon po kay Shelo Cutie Magno, no? Ayon sa kanyang pag-aaral bilang UP Professor of Economics, inaral nila kung saan dinadala ng DPWH yung pondo ng infrastructure. Panay flood control projects po at saka multi-purpose building. Ang question nga ni Cutie, ilang bang multi-purpose building ang kinakailangang itayo sa Pilipinas? Hindi po nakakatulong yung mga yan. Di ba? Kung nagpatayo kayo, magkano lang po yung gagastusin, no? Wala pa pong 100 billion. Natapos na po yung biruin nyo, trillion ang budget. Tapos flood control lang pala ang karamihan. Parang sa ni Shelo na Bobo M talaga. Tanga talaga. Talaga. Imagine niyo po, 100 billion lang po tapos na yung Mindanao Railways o na-budgetan na. Kung na-budgetan na yan, ang dami pong may empleyo niyan. Alam niyo po ba yun? Ilang pong trabahador yung magtatrabaho sa pagtatayo ng highway, ng Mindanao Railways. Pag natapos po yan, ilan po ma-hire nila? Ilang driver ng railways, ilang mga yung nagbebenta ng ticket, no? Yan yung ganyang mga infrastructure, yung nagke-create ng trabaho. Gustong-gusto nyo yung pamumudmud lang, pera na eh. Pag pinamigay nyo po yung 500 billion, isang taon, pinamigay nyo lang direkta sa tao, may na-create ba siya na trabaho? Wala. Aasa pa rin sa isang taon yun, yung binigyan nyo ngayon. Aasa pa rin na sana bigyan nyo kahit wala ng eleksyon. Imposible na yun. Kaya naman kayo namimigay niyan dahil malapit na eleksyon. Okay.